Marami na ngayong posibleng maging hadlang upang ang mga bata ay mapalapit kay Jesus. At ito sana ang huwag pabayaan ng mga nakatatanda. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay obstacles. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang mga bata ay palaging ginagamit ng ating Panginoon bilang pagsasalarawan kung sino ang makapapasok sa kaharian ng langit. Na malibang tayo ay maging tulad ng isang bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ngayong araw na ito ay panibago na namang ebanghelyo na nagsasabing napakahalaga ng mga bata sa ating lipunan. At nais ni Jesus na ang mga bata ay lumaki na malapit sa Kanya. Kaya nga dito sa ating gospel, may mga bata na dinala sa Kanya para ipanalangin, para basbasan Niya. Pero hinadlangan sila ng mga alagad. Siguro itong ganitong mga pangyayari ay hindi bago sa ating panahon ngayon. Dahil marami rin ang mga matatanda na itinataboy ang mga kabataan sa simbahan. Sa halip na hayaang ang mga kabataan ay mapalapit sa simbahan, ay itinataboy pa nila. Dahil ayaw ng matatanda yung magugulo sa simbahan. Mga kapatid, ito isang mahalaga at napakalakas na mensahe sa atin ngayong araw na ito. Huwag nating itaboy ang mga kabataan. Huwag nating itaboy ang mga bata para sila'y mapalapit kay Jesus. Sana tayo pa nga ang maglapit sa kanila kay Jesus. Kaya ito yung gusto ng Panginoon, na ang mga bata ay lumapit sa Kanya. Kaya nga rin sa ating mga Katoliko, we allow child baptism, yung pagbibinyag ng mga bata. At bagamat sila'y hindi pa nakasasagot sa pananampalataya, ang mga ninong at ninang ang sumasagot para sa kanila. Dahil ang binyag ay isang regalo. At ang bata pwedeng regaluhan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, para sa atin, napakahalaga na tayo ay maglapit ng mga bata kay Jesus. Ngayong panahon natin ngayon, with the digital era, minsan itong cellphones, mga modern technology, gadgets, ay nagiging hadlang para ang mga bata ay mapalapit kay Jesus. Kapag ang mga bata ay umiiyak, bigay cellphone. Kapag makukulit, bigay ng cellphone. Ito hindi magandang training, hindi magandang formation sa mga bata. Kaya ang maraming mga bata ngayon, sa halip na i-expose natin sa simbahan, i-expose kay Jesus, ay masyado nang nanduroon sa technology, doon sa gadget.
Mga kapatid, napakahalaga na turuan natin ang mga bata sa kahalagahan ng relasyon. Hindi yung relasyon sa cellphone o sa mga gadgets, kundi relasyon sa kapwa, no? At yung interpersonal relationship. Dahil kapag ang bata ay nahubog sa interpersonal relationship, madedevelop din sa kanya yung relasyon kay Jesus later on. Kapag ipinakilala natin ang Diyos sa mga bata, no? At yan ay dapat nakikita sa ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Kaya nga, napakahalaga that we help our children to value relationship. Na ang mahalaga naman sa kanila ay relasyon talaga eh. Kaya lang tayong matatanda ang nag-introduce ng mga gadget sa kanila, no? Pero basic, no, ang hinahanap ng mga bata. Yung pagmamahal, pag-aaruga, pangunawa, yung yakap, no? Yung lambing, at saka syempre yung time, yung presensya ng mga magulang, ng mga nagmamahal sa kanya. At doon natin ibalik, no, yung pagpapahalaga ng bata. At sana tayong matatanda ang maging daan para ang mga bata ngayon, no? Nakakalungkot, exposed na sila at their young age, no? Exposed na sila sa mga problema ng mundo, sa mga stresses, no? Sa mga hindi magagandang reality sa social media kasi ganoon natin sila pinapalaki. Kabata pa lang ine-expose na sa social media. Napakagulo ng mundo ng social media, maraming kasinungalingan, maraming kapangitan dyan, no? At kapag hindi nabantayan ng mga bata, imagine at their young age, exposed na sila sa lalong-lalo na sa mga hindi magagandang impluwensya sa social media. Kaya minsan nagugulat na lang tayo, bakit iba na yung ugali ng anak ko? Mabait naman, maganda naman pagpapalaki. Pero kasi, pinabayaan mo sa mundo ng social media. Ibig sabihin, malaki, malawak na ang mundong humubog sa bata. Hindi na ikaw at hindi lang ikaw, kundi ang mundo ng social media. Kaya napakahalaga na bantayang mabuti ang mga gawain ng mga bata. Mas maganda nga kung at their young age ay hindi muna sila ma-expose sa social media. Mas maganda sa interpersonal relationship at maipakilala si Jesus ang pananampalataya sa kanila. Mga kapatid, sana po, huwag natin silang hadlangan na mapalapit kay Jesus. At sa kanilang paglaki, sigurado, meron silang napakagandang investment. Dahil bata pa lang sila, ay tinuruan nyo na lumapit kay Jesus. Magdasal, magsimba, at gumawa ng mabuti sa kapwa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, protektahan mo ang mga bata at tulungan mo po kami na itaguyod ang kapakanan, ang kabutihan ng mga bata sa aming lipunan. At nawa sa amin din ay mabuo ang pagiging tulad ng bata na nagtitiwala, naniniwala at umaasa sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba.
Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.